Hi guys, so for today's video guys, ayun samahan nyo ako para kumuha ng isang certificate namin na kailangan sa barko. So ito yung basic training. So ito yung isa sa mga kailangan sa barko bago ka sumampa. So itong basic training 2 days lang to kasi meron na ako na ito. So kumbaga refresher lang ako. So sa first day namin, full day lecture lang kami. Yan, and then after the second day ay na yung pinaka-actual. Doon na kami gagawa ng marami namin activities lalo sa pool. So, ayun. Ayun, the next day guys, nandito na kami sa may pool. Dito na kami sa site. So, dito namin gagawin lahat ng mga activities na papagawin ng prof. So, first activities, ayun yung ginawa namin. Pina-form kami ng circle. Just in case nang nawala ang mga life raft or lifeboat. Ayan, kailangan yung maging isa at hindi maghiwalay-hiwalay at para maka-take kayo ng mabilis na responde if ever na mga dumadaang barko or mga eroplano or helicopter. Ayan. So next. Ayan. Next, nandito kami sa may life raft. Nandyan kami guys. Diyan tinuturo sa amin kung paano mag-operate ng life raft. Isa yan sa mga sasakyan mo in case ng real emergency guys kapag lumabog yung barko. Diyan kayo sasakay lahat. Ayan guys. Next, ayun yung pinakaayaw talaga ng lahat. Yung pagtalon. Yan. Mataas yan guys. Hindi ko lang alam yung pinaka taas nung tatalon na namin pero mataas yan. Nakakatakot. Miski ako natatakot. So ayan yung first na gagawin namin. Ang tawag dyan is Jacob's Ladder. Sa barko, in case lang na hindi gumagana yung life raft mo, lifeboat or rescue boat, kailangan mong bumaba ng manually. So dyan ka bababa sa may Jacob's Ladder. Next, pagkatapos bumaba, ayan guys, magpapalutang ka. Kailangan pumunta sa kabila. Dito guys, kailangan mo talagang marunong ka talagang lumangoy. Kundi, hindi ko alam paano ka makakasurvive. Next guys, ito yung sinasabi ko sa iyo ng pinakaayaw ko, yung tatalon ka. Kasi kahit ako, natatakot ako dito kasi mataas nga. So makikita nyo sa video guys, hindi lang yan para sa mga lalaki. Meron din yan sa mga babae. So ayan na. Tumalon sila guys. So nakakatakot talaga. So ayan, pagkatapos noon pinag-backstroke kami papunta doon sa kabilang pool. Mahirap din yan guys, nakakapagod. So after, ayan yung immersion suit. Ayan yung pinaka sandata namin sa lamig talaga in case na may talagang real emergency. Ayan yung susuotin mo. So after nyan, ito yung pinaka mahirap. Kailangan mo talaga ng lakas dito guys. Ito yung life craft. So ayan, kailangan mo yan ibaliktad. Marami kayo dyan. Kailangan nyo ibaligtad para mapunta dun sa good position para makaakyat kayo dun sa life raft. Mahirap kasi minsan in case mahangin, talagang kontra talaga yung hangin dun sa pagtaangat. Kailangan mo magandang position para iangat yung life raft. Ayun, pag naangat nyo na, dire-diretso na kayo lahat dun sa loob. Pero kailangan isa-isa lang kasi hindi kaya kapag sabay-sabay. Kasi nga na-outbalance yung life raft. Kaya kailangan meron din suporta sa likod. Ayun, ito na yung pinaka-last guys na part. Ito yung firefighting. So ito yung pinaka-bardagulan. Nakakapagod. Ang dami mong gagawin. Lahat ng activity sa firefighting. Open, close. Lahat gagawin nyo. Ang mabigat dyan, isusuot nyo lahat ng mga PPE. Tulad ng helmet, ayang uniform ng firefighting at saka yung breathing apparatus. Nakakapagod yan guys. Tingin mo parang cool pero pag nandiyan ka na, nakakatakot. Kasi pupunta ka sa loob guys ng close space, tapos pupuntahan kayo yung dummy. Hindi ko na na-videohan, basta nakakapagod. Ayun, tapos na guys, tapos na lahat ng mga actual namin. Pagkatapos yan, exam na. Tapos pag pumasa ka, pagkatapos nun, tapos na, pwede nang umuwi. So for 2 days na refresher, nakakapagod. What more pa kaya kapag bago ka pa lang. 7 days yan guys. 7 araw.
So mas nakakapagod talaga yun. Pero worth it naman lahat ng ginagawa mo guys para sa family mo. Kaya hanggang dun lang guys. Salamat sa panonood ha. Ciao!